Ang magiging paksa natin at paalala natin sa ating sarili sa oras at araw na ito ay pinamagatang ahwalun nar wa ahli. Ang kalagayan ng impyerno, jahannam, naraka at ang mga mananahan maninirahan dito. Muhammad Kana Islamic Contents. Muhammad Kana Islamic Contents. Mga kapwa ko alipin ng Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng babala sa atin at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Jathiyah, al-ayah 15, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang magpakabuti ay tunay na nagpakabuti siya sa kanyang sarili. Hintayin, imipiyapya siya sa dunya na yan ang pipiyapyanan na ginawa niya. At kung sino man ang gumawa ng kasamaan, ay tunay na wala siyang ibang ginawan ng kasamaan kundi ang sarili niya. Ang ginawan niya ng kaparusahan ay ang sarili niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa huli, kayo ay magbabalik sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo ay gagantimpalaan ko sa kung anuman ang karapat-dapat na biyaya sa inyong kabutihan at sa inyong kasamaan. Kabilang sa babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, bilang kanyang mga alipin at bilang pagmamahal niya sa atin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Tahrim, al-ayah 6, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy ng impyerno. Utusan mo silang magsambayang, utusan mo magtakip ng aurat ang asawa mo, ang anak mong babae, utusan mo sila sa mga kabutihan, upang sa ganun mailigtas mo ang iyong sarili at ang iyong mga anak sa kaparusahan ng impyerno. Alayha malaikatun ghiladun shidad, na kung saan sa impyerno na yan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay napapaloob dyan ng mga malaika, ang mga anghel na mababangis, mababagsik at mahigpit sa pagpaparusa. Na kung saan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wala silang sinuway na ni isa man sa kautusan sa kanila ng Allah at kanilang ipinapatupad, kanilang isinasagawa ang kung anumang iutos sa kanila ng Allah. Kaya ngayon mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magiging paksa natin at paalala natin sa ating sarili sa oras at araw na ito ay pinamagatang ahwalun nar wa ahli. Ang kalagayan ng impyerno, jahannam, naraka at ang mga mananahan maninirahan dito. Binanggit ng ating mga ulama, mga tanyag na eskolar ng tafsir, nagbibigay kahulugan sa mga talata ng banal na Quran, na kung saan ang pintuan ng impyerno ay binubuo ng 7 pintuan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Hijr, verse 43 to 44? Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa jahannam, sa impyerno, aking lilikumin ang lahat-lahat na sumuway sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laha sab'atu abwab, na kung saan ang impyerno na yan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay merong 7 pintuan. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Ang bawat pintuan ng impyerno na yan ay merong nakatakdang ilagay, itapon, ihagis dyan.
Ang ating mga ulama, binanggit nila ang patungkol sa 7 pintuan ng impyerno na ito, na ang pangalan niya ay una, Jahannam. Unang pintuan ng impyerno ay ang Jahannam. Sino ang maninirahan sa Jahannam? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga maninirahan dito ay ang mga musyrik at mga kafir. Ang mga taong kafir at mapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating isipin na hindi tayo kabilang dyan. Ustad, hindi naman ako kafir. Hindi naman ako nagtatambal sa Allah. Hindi lamang mga non-Muslim ang tinatawag na kafir. Musyrikun. Bagkus merong mga Muslim na tinatawag na kafir. Sino yan? Ang mga tao na lumalapit sa mga manghuhula. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang Muslim, kapag siya ay pumunta sa manghuhula, na kahit pabiro lamang, kahit hindi siya naniniwala, at sinabi ng manghuhula na ito, ganito ang magiging kapalaran mo, pero sa'yo, ang intensyon mo, joke-joke lang yun. Pagpapatawa lang, kagalawan mo. Kapag ginawa mo yan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tatanggapin ng 40 days ang iyong sambayan. Kahit pabiro lamang. At kapag naman naniwala ka na sa sinabi ng manghuhula, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tunay na ikaw ay naging kafir. Subhanallah. Yan ang mga taong Muslim na mahatulan na bilang kafir, na mapapaloob dito sa Jahannam. Kabilang doon ang mga taong gumagamit ng agimat, umaasa sa mga pampaswerte. Ngayong bagong taon, gagamit ng mga bilog na prutas, mga bilog na bagay bilang pampaswerte. Pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa buhay. Naniniwala sa mga pamahiin, ang mga taong yan ay mga kafir. Kahit na sila ay born Muslim, o kahit na sila ay balik Islam. Kapag sila ay inabutan ng kamatayan na hindi sila makapagtauba. At kabilang doon, ang mga tao na sumusuporta sa pagtatambal sa Allah, shirk. Anong halimbawa? Kapag nagbenta ka ng mga maaaring makasuporta sa pagtatambal ng mga kafir. Paputok, Christmas light, Christmas tree, pambalot ng regalo. Yan ay pagtulong sa pagtatambal sa Allah. Kapag ginawa mo yan, sabi ng mahal na propeta Muhammad, o sabi ng Allah, mapapabilang ka sa mga kafir na mananahan sa Jahannam, unang pintuan ng impyerno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang kaparusahan dyan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan sa suratun Naba. Yung mga tao na yan na tumutulong sa shirk, pagtatambal sa Allah, naniniwala sa mga manghuhula, gumagamit ng agimat, naniniwala sa pampaswerte, naniniwala sa pamahiin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magiging kaparusahan nila sa Jahannam ay ang sinabi ng Allah sa suratun Naba, la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Diyan sa Jahannam, sabi ng Allah, hindi sila makakalasap ng kahit na anumang pagpapalamig sa kanila at wala silang kapahingahan. Wala silang makakapagpapawi sa kanilang uhaw. Illa hamiman wa ghasaqa. Maliban sa mga may init na tubig na kumukulo sa impyerno at mula sa mga sugat, mga nana ng mga taong pinarusahan sa impyerno, mga pawis ng mga taong pinarusahan sa impyerno, at mga sipon ng mga taong pinaparusahan sa impyerno. Yan ang ipapainom sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang gantimpala sa pagtulong nila sa pagtatambal at pagtalikod nila, pagiging kafir nila, sa pamamagitan ng paniniwala sa pamahiin, pampaswerte, manghuhula, paggamit ng agimat. Subhanallah. Yan ang unang pintuan, mga kapwa kwalipi ng Allah. Ikalawang pintuan ng impyerno na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinangalanan ito ng Allah na Hutama. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Humazah? Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Ito ang mga mananahan sa Hutama.
Sino ito, Ustad? Binanggit ng Allah, wailul likulli humazatil lumaza. Ang mga mananahan sa hutama, ikalawang pintuan ng impyerno, sabi ng Allah, ang mga humaza. Ayon sa mga ulama ng tafsir, ang humaza ay ang mga manlilibak, libakera, na binansagan sa panahon natin ngayon na marites. Yan ang mananahan sa hutama, impyernong hutama, ang mga humaza, mapanirang puri, manlilibak. Wala nang ibang ginawa kundi manlibak ng manlibak. Siraan ang kanyang kapitbahay, siraan ang taong kilala niya, siraan ang taong kinainggitan niya. Mananahan yan sa hutama, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga taong humaza, laging matabil ang labi, laging makati ang dila. Ang solusyon dyan, kapag nangangati na yung dila mo na gusto mo ng manglibak, magtasbih ka, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yan ang pinakamainam. Makakakuha ka pa ng gantimpala kaysa sa manlibak ka, na kung saan itatapong ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ikalawang pintuan ng impyerno na hutama. Pangalawa, lumaza. Humazatil lumaza. Sino ang lumaza? Sabi ng mga ulama ng tafsir, ang mga taong lumaza ay ang mga taong bully. Yung mga taong mapang-asar. Yung mga taong kapag alam nila na mas angat sila, minamaliit nila yung tao na yun. Minamaliit nila ang mga taong may kapansanan, pinagtatawanan nila yung mga taong may kapansanan, mga PWD, mga merong kapansanan, may kulang sa pag-iisip. Ang mga taong yan ay tatapon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ikalawang pintuan ng impyerno na hutama. Mapang-asar, bully. Walang ibang ginawa kundi mang-asar ng mang-asar. Magpaiyak ng magpaiyak. Itatapon yan sila sa hutama, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi jama'a malaw wa adada. Kabilang doon, sabi ng Allah, na itatapon din dyan sa hutama ay yung mga taong mayayaman. Alladhi jama'a malaw wa adada. Na iniipon lamang nila ang kanilang pera at hindi sila nagkakawang gawa, hindi nagsasadaka. Iniipon lang sa bangko, iniipon lang sa vault, iniipon lang sa wallet, at hindi sila nagkakawang gawa, hindi nagsasadaka. Yahsabu anna malahu akhlada. Sabi ng Allah, inaakala nila na sa pamamagitan ng dami ng kanilang pera ay hindi na sila mamamatay, hindi na sila muling magbabalik sa akin. At ano ang kanilang magiging kaparusahan? Diyan sa loob ng hutama, kalla la yumbadhanna fil hutama. Ngunit hindi, sabi ng Allah, itatapon sila sa hutama. Wa ma adraka mal hutama. Ano ang makapagpapaliwanag sa iyo, sabi ng Allah, patungkol sa hutama? Wa ma adraka mal hutama. Narullah. Ito ay ang apoy ng Allah. Narullahil muqadah. Ito ay ang apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy na ginagatungan. Mula nung nilikha ito ng Allah hanggang sa mga sandaling ito ay ginagatungan ng ginagatungan ng ginagatungan. Hanggang sa tayo ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Ang kaparusahan diyan, sabi ng Allah, sa hutama ay ang init ng hutama ay dudurog sa kanilang mga balat hanggang sa maiwan ang kanilang mga puso, hanggang sa pati ang kanilang mga puso ay dudurugin ng hutama. Ngayon, bakit huli ang puso, Ustad? Dahil hanggat tumitibok ang puso mo, makakaramdam ka ng sakit. Ipapalasap sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unti-unting susunugin ng Allah ang iyong balat, ang iyong buto, ang iyong mga laman, hanggang sa ang iyong puso ang sunugin ng Allah. At pagkaraan na ikaw ay matunaw, bubuhayin kang muli ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gagawin ng paulit-ulit sa iyo ang kaparusahan na ito. Sino ang mga taong ito? Sila yung mga taong bully, laging mapang-asar, at laging nag-iimbak ng kanilang kayamanan na hindi nagsasadaka kahit na paminsan-minsan. Yan ang mga taong papasok sa hutama. Ikatlong pintuan ng impyerno na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay saqar.
Naupong kad makalodop sa sakar, namya sukar ka. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Muddathir, pagdating sa araw ng muling paghuhukom, tatanungin ang mga tao, ma salakakum fi saqar? Bakit kayo mapupunta sa sakar? Impernong sakar ng Allah. Ang isa sagot nila, qalu lam naku minal musallin. Mapapabilang kami sa mga papasok sa sakar dahil noong nandun pa kami sa mundo, hindi kami nagsasambayang. Kahit narinig namin yung bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kami nagge-games pa rin kami. Nagpapatihan ng imam, nag-ML pa rin kami. Nagsasambayang na doon, nanonood pa rin kami ng TV. Nagsasambayang na sa masjid, nanonood pa rin kami ng YouTube. Nagsasambayang na sa masjid, nag-YouTube pa kami. Kaya kami ay mapapabilang dito sa sakar. Mga taong mananahan sa sakar. Yun ang unang mabibilang sa mga taong pupunta sa sakar. Mga tao na hindi nagsambayang dito sa mundo. Mga taong hindi nagsambayang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, walam nakunut'imul miskin. Ang mga taong ikalawang itatapon ng Allah sa sakar ay ang mga tao na hindi nagpapakain sa mga miskin. Bagkus ang kanilang pinapakain, ang kanilang wini-welcome, kapag may akika, may kanduli, may kung ano man dyan na programa sila, tanging mayayaman lamang ang iniimbitahan. Yung mga kamag-anak nila na pobre, itsapuera. Yan ang magiging dahilan, sabi ng Allah, na itatapon ng mga tao na yan, na ang tanging wini-welcome lamang nila ay kapwa nila mayaman. Kapag pinakain ng mayaman, Duralex. Kapag pinakain ng mahirap, paper plate. Pinapainom sa baso na disposable. Pero yung mayaman, napakaganda. Subhanallah. Maging makatarungan tayo mga kapwa kuwalipin ng Allah, na kung ano ang tingin natin sa mayaman, ganun din sana ang tingin natin sa mga kapatid natin na nasa mababang antas ang kanilang pamumuhay. Dahil kung hindi ka magtutuwid, hindi ka magiging makatarungan, mabibilang ka sa itatapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sakar, na kung saan ang kaparusahan dyan ay napakatindi. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kabilang sa mga itatapon dyan ay ang mga taong sausawero. Sausawero sa mga usapan na walang kabuluhan. Laging katatawanan ang usapan. Walang kabuluhan, walang makukuhang aral. Na kung saan namamatay ang kanilang puso dahil sa labis-labis na pagtawa. Fala tukthirid dahik, sabi ng mahal na Propeta Muhammad, huwag kayo masyadong magparami ng pagtawa dahil ang maraming pagtawa, maraming katuwaan, labis na katuwaan, kagalakan, ay nakakamatay ng puso na magdudulot na talikuran mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Makalimutan mo ang pagsamba sa Allah. Wa kunna nukadzibu biyawmiddin. Bilang ikaapat na itatapon doon ay yung mga tao nandun nelen ke naraka, nelen ke surga. Yang mga tao na yan, matatig ka rin sa mana ka rin perfecto. Daan ka bumili surga, daan ka bumili naraka. Di ako rin ka rin bangusyati. Yang mga tao na yan, itatapon yan sa sakar, sabi ng Allah. Hindi sila naniniwala na mayroong araw ng pagtutuos, araw ng paghuhukom. Yang mga tao na yan, itatapon yan sa sakar, ikatlong pintuan ng impyerno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanilang magiging kaparusahan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tubaqi wa la tadhar, lawahatun lil bashar, alayha 19. Ang kanilang kaparusahan dyan ay tutuklapin ang kanilang mga balat. Tutuklapin ng mga anghel. Na kung saan binanggit ng Allah ang dami ng mga anghel. Alayha 19. Ang naka-assign dyan na mga anghel na magpaparusa, magtutorture sa loob ng sakar ay 19 na malaika. Isipin nyo yun mga kapwa kuwalipin ng Allah. Sa dinami-dami ng tao, 19 lang ang magpaparusa dito. Wallahu ta'ala a'lam. Si Allah ang tunay at ganap na nakababatid kung paano ito mangyayari. 19 na mga anghel ang magpaparusa sa mga tao na ito na tutuklapin nila ang balat ng mga taong mapupunta dito sa sakar. At mangingitim ang balat ng mga taong nasa sakar. Yan ang kaparusahan nila sa ikatlong pintuan ng impyerno. At ikaapat na pintuan ng impyerno, Al-Jahim.
Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Asy-Syu'ara. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa burrizatil jahim lil ghawin. Sa araw ng muling pagkabuhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapakita sa kanila ang jahim, na kung saan ang tanging makakakita sa jahim ay ang mga taong nakatakdang pumasok dito. Yung ibang pintuan ng kanyang papasukan, hindi na makikita ito. Pero ang mga taong makakakita sa jahim, palatandaan yun na sila ang papasok dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapakita ito sa kanila. Wa burrizatil jahim lil ghawin. At ang mga papasok dito ay ang mga tao, yung mga tumalikod sa mga talata ng Quran, at mas pinili nila yung mga makatang salita na sumunod sa mga makatang tao. Ang tanging sinunod nila ay yung mga makata, yung mga pababayok. Siya sa kita, pababayok. Kapag nakarinig sila ng mga hadith, mga aya, ayaw nila yung hindi nila paborito. Pero pag dayunday, mga bayok sa dayunday, napag-istadyan. Subhanallah, ibulangag, ibag-implement. Ugay na aming ka mga hadith, aming ka mga Quran, nagkabuing, gengal, gaburing. Ugay na pandayunday ka. Kapya pila ka oras. Subhanallah. Ala wa burrizatil jahim lil ghawin. Yung mga tumalikod sa mga talata ng Quran at mas pinili nila yung mga makatang salita. Kapag kaibon, ikapaganad sa mga bayok. Aming kasya gamitan sa kanong agama. Kapag dito ginamit sa relihiyon ang mga makatang salita, mga bayok, pwede yan. Pero kapag ginamit mo sa paggawa ng kanta, paggawa ng mga kung ano dyan na walang kaugnayan sa Islam, kasalanan na makukuha mo dyan. At impyerno ang bagsak mo dyan. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sasabihin sa kanila ng Allah, wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun. Sagunati ko Allah subhanahu wa ta'ala, imanto na andadin. So mga masteryo, andad ni manto, katabangan kanuiran. Subhanallah. Sasabihin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga tao na yan, lahat ng mga tao na yan na makakakita sa jahim, ay pawang itatapon lahat sa impyernong ito, sa ikaapat na pintuan ng impyernong ito. Bilang panghuli mga kapwa ko alipin ng Allah, hindi na natin kayang talakayin ang mga iba pang pintuan. Ngunit insyaAllah kapag tayo ay nakapag-khutbang muli dito, ay ipagpapatuloy natin ito. Ang pinakasolusyon para tayo ay makaiwas dito mga kapwa ko alipin ng Allah sa pintuan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na 7 pintuan ng impyerno, ay walang iba kundi ang pangangalaga sa sala. Yakapi kay kadzambayang kasalima waktu. Yan ang pinakasusi mo para hindi ka mapabilang sa mga taong itatapon ng Allah sa 7 pintuan na ito. Dahil bago ka mapunta dyan sa 7 pintuan na yan, kukwestiyonin ka muna. Titimbangin muna yung mga gawain mo. At pinakaunang titimbangin yung sala. Kapag nakapasa ka dyan, pasado ka sa lahat. Exempted ka na dito sa 7 pintuan. Pero kapag bumagsak ka dyan, kasama rin ito sa pintuan. Nabanggit din ito sa 7 pintuan na hindi na natin kayang mabanggit dahil sa limitado yung oras natin. Kaya nawa, igawad sa puso ng bawat isa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malakas na pangangatawan para maitaguyod natin ang pangangalaga sa pagsasala sa loob ng 5 beses sa isang araw. Muhammad Kana Islamic Contents. Muhammad Kana.